Welcome back, BFFs! Heto na ang part 2 ng day 2 ng aming Singapore Adventure 2024. Matapos naming ma-enjoy ang napakasayang experience sa Skyline Lodge, sumakay uli kami ng Skyride pabalik sa upper station para balikan sinang Papa, Mama at ang aking hipag na nagpaiwan muna habang kami ay nasa rides. Pagkatapos naming magkita-kita, naglakad kami papunta sa beach station, kung saan nakipagkita na rin kami kay Ate Angie. From there, sabay-sabay kaming sumakay ng Sentosa Express Monorail, pabalik sa Sentosa Station, na direktang connected sa Vivo City. Habang bumabiyahe, dumaan kami sa underground section, bago kami makarating sa mainland. Pagdating sa Vivo City, dumiretso kami sa Food Republic para mag-late lunch. Isa ito sa mga kilalang food court sa Singapore, kung saan maraming pagpipili ang local at international dishes. Kaya perfect itong kainan para sa buong pamilya. Ito, pig trotter. Ito, Ito ay Hokkien mee. okay, ito. Ito ay oyster egg. Ayan ay dry bakit. Try bakote. Pagkatapos naming kumain at makapagpahinga, nagtungo na kami sa Harbourfront MRT Station para bumiyahe papunta sa aming susunod na destination, ang Gardens by the Bay. Napakadaling sundan ng mga directional signs sa Singapore. Kaya kahit first-time visitors, ay hindi kami nahirapang mag-navigate. At syempre, dagdag mo pa na meron kaming kasama na matagal na nasa Singapore. Pagdating namin sa Gardens by the Bay MRT Station, muli naming nakasama ang pinsan kong si Zaira. Mas lalo tuloy naging madali at masaya ang aming pag-iikot. Kailangan may remembrance kami bago simulan ang aming adventure sa Gardens by the Bay. Anong unahin natin? Flower Dome? Flower Dome? Flower Dome. Habang nasa station pa lang, napansin na namin kung kaano ito kabisi. Maraming tourists at locals ang dumadaan dito. Dahil isa ito sa pangunahing gateway papunta sa isa sa pinakasikat na attraction sa Singapore. Excited na kaming tuklasin ang Flower Dome at makita ng personal ang mga kakaibang bulaklak at halaman dito. Transition! 1, 2, 3, go! Okay. At ipinagpatuloy na namin ang aming paglalakad papunta sa Flower Dome. Hapon na rin noon at gusto naming masulit ang oras bago magsara ang mga conservatories.
Sobrang saya namin dahil nagamit pa rin namin ang tickets namin today, kahit ang original schedule nito ay kahapon pa. Kung natatandaan nyo, sa part 5 ng day 1 ng aming Singapore adventure, naabutan kami ng cut-off kaya hindi namin nagamit ang aming club tickets. Kaya naisip naming subukan kung tatanggapin pa rin nila ang vouchers namin kahit lampas na sa booked date. Thankfully, pinayagan pa rin kaming makapasok. Sobrang thankful talaga kami dahil hindi nasayang ang binayad namin at natuloy pa rin naming ma-experience ang Flower Dome at Cloud Forest. Pero take note BFFs ha, baka exception lang ito sa naging experience namin. Hindi ibig sabihin na guaranteed na papayagan din ang lahat. Mas okay pa rin na sundin ang date at time na naka-indicate sa inyong booking. We were just really fortunate na nabigyan kami ng chance na magamit pa rin ang tickets namin. Pagpasok pa lang namin, ramdam na agad ang malamig na klima sa loob. Grabe, araw-araw to. Habang naglalakad kami, bawat sulok ay may kakaibang kulay, disenyo at uri ng halaman na talagang nakakabighani. Ang maganda pa rito, hindi lang ito basta display ng mga bulaklak. May iba't ibang theme gardens na nagbabago depende sa season, kaya kahit bumalik ka sa ibang panahon ng taon, may bago ka pa ring natutuklasan. Habang umiikot kami, parang nasa iba't ibang bansa kami sa iisang lugar lang. Napakaganda ng landscaping at talagang kitang-kita ang effort sa pag-aalaga ng bawat halaman. Ano, te? At sa hindi inaasahan, habang nag-e-explore kami sa Flower Dome, may nakakita kay Andrew na kakilala niya. Pinoy tourist din kasama din ang pamilya niya. Ganda pala. Post ako ng post. Ang saya lang isipin na kahit nasa Singapore kami, may chance pa ring makasalubong ang mga kababayan natin. Talagang ang liit ng mundo. Isa rin sa mga nagustuhan namin ay ang malamig at komportableng temperatura sa loob. Kaya perfect itong puntahan lalo na kapag mainit ang panahon sa Singapore. Yun yung may avatar. Kahit pa na everyday ka na ba? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the wanna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the wanna fake to me now. I wanna wake Kung mahilig kayo sa nature, photography, o gusto nyo lang mag-relax habang nag-e-enjoy sa napakagandang tanawin, siguraduhin hindi dapat mawala ang Flower Dome sa inyong Singapore itinerary. Sulit na sulit ang experience at ngayon naiintindihan na namin kung bakit isa ito sa mga pinakasikat na attraction sa Gardens by the Bay. Si Papa mukhang galado maglakad daw. Eh kasi may pagkain yung take out. Oo. Oo.
Matapos naming libutin ang napakagandang flower dome, time na para sa isa pang world famous attraction ng Gardens by the Bay, ang Cloud Forest. Isa ito sa mga pinaka-inaabangan naming puntahan dahil sa social media pa lang, sobrang nakakamangha na ang mga larawan nito. Excited na kaming makita ng personal ang napakataas na indoor waterfall at ang mist-covered mountain na siyang iconic landmark ng Cloud Forest. Habang papalapit kami sa entrance, lalo kaming na-excite dahil alam naming kakaibang experience na naman ang naghihintay sa amin. Tara, samahan niyo kaming tuklasin ang isa sa mga pinakamagandang indoor attractions sa Singapore. Oh, emang lamig. Wow! Let's go. Ang nice. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong magpakuha ng litrato sa harap ng napakagandang indoor waterfall ng Cloud Forest. Habang ramdam ang malamig na mist at pinagmamasdan ang napakagandang tanawin, masasabi naming isa ito sa pinaka-iconic and unforgettable experiences namin sa Singapore. Hindi lang pala indoor waterfall ang makikita sa Cloud Forest. Andre, pakita mo kay Tita G yung kuha mo, ang arte-arte. Tinan mo. Ito po dito. Habang umuikot kami, napakarami pa naming nadiskubreng kakaibang halaman, orchids at iba't ibang species na karaniwang matatagpuan sa matataas na kabundukan. Habang umaakyat kami sa Cloud Walk, mas lalo naming na-appreciate ang ganda ng buong conservatory at ang napakagandang view ng indoor waterfall mula sa itaas. Bukod sa pagiging picture perfect, marami rin kaming natutunan tungkol sa kalikasan, biodiversity at kung paano pinangangalagaan ang mga halaman mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Matapos naming ma-explore ang napakagandang cloud forest, oras na para sa isa sa mga pinaka-iconic na attractions ng Gardens by the Bay, ang Super Tree Grove. Dahil madilim na, mas lalo kaming na-excite dahil ito na ang perfect time para makita ang mga higanting super trees na unti-unting nagliliwanag. Hindi na namin first makita ito sa gabi pero excited kami ma-experience at mapanood ang light show. Habang papalapit kami, mas lalo naming na-appreciate kung gaano kalalaki at kahanga-hanga ang mga super trees. You to stay on after the show as we bring you Para kaming napunta sa isang futuristic na hardin. experience of the Northern Lights to the Pacific. Siyempre, hindi rin namin pinalampas ang pagkakataong kumuha ng maraming litrato at videos. At dahil gabi na, naghintay na rin kami para sa isa sa mga pinakainaabangang libre sa Singapore, ang Garden Rhapsody Light and Sound Show. Habang nagsimulang mag-ilaw ang mga super trees at tumugtog ang music, talagang nakakahanga ang buong experience. Ang dancing lights kasabay ng music ay parang isang magical performance na hindi namin malilimutan. Kung bibisita kayo sa Singapore, huwag niyong palampasin ang Garden Rhapsody. Bukod sa libre itong panoorin, isa ito sa mga pinakamagandang night attraction sa bansa at talagang sulit hintayin. Bantay mo yung hawak ng akin. After enjoying the spectacular light show, nagtungo naman kami sa aming huling stop for the day, ang Satay by the Bay. Kung saan namin tinikman ang ilan sa mga sikat na dishes sa Singapore. Grabe talaga, ang dami kong lakad. Dito sa Singapore. Grabe ha. Pagoda na ang lola mo. Ano ba yan? Nandito kami ngayon sa kahabaan ng street ng Singapore. Naghahanap kasi ako ng gamot. Sumakit kasi yung tuhod ko kakalakad. Mabuti na lang merong Mercury. Oo, bakit? Kasi konti lang sa sakyan. Dalang sa Ay, oo nga. Makakapit mo, ganyan ka lang. Huwag ano ka lang. Kaya pag inabi ka na, nakainom ka na, eh diba, hindi mahigpit din sila dito sa traffic. So hindi sila magdadrive na kainom. At dyan muna nagtatapos ang isa na namang napakasayang araw ng aming Singapore adventure. Mula sa saya ng Skyline Lush, sa ganda ng Flower Dome at Cloud Forest, hanggang sa napakagandang Garden Rhapsody Light Show at masarap na dinner sa Satay by the Bay. Masasabi naming bawat sandali ay sulit na sulit. Kung may plano kayong bumisita sa Singapore, sana ay makatulong ang vlog na ito sa pagbuo ng inyong itinerary at mabigyan kayo ng idea kung ano ang mga pwedeng puntahan at i-expect sa bawat destination. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa day 2 ng aming Singapore Family Adventure. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang susunod pa naming adventures
travel guides at family experiences.